text. I-send ko na sa kanya. O, send mo na sa kanya. Nag-aayos tayo ngayon ng mga papel para sa... Para na may pasok pa. Pasok ba? Hindi pa ako nakapag-intro. Binanatan mo agad ako ng ano, bira. Intro pa lang ako eh. Bumira ka na kaagad, mahal na Reyna. Pambihira naman to. So nandito kami ngayon sa, syempre sa sasakyan ni Mahal na Reyna. At kami merong inaayos na naman ngayon, no? Never ending, walang katapusang pag-aayos. Grabe kasi pagka may kahirapan din yung pagtawag ng ano no, ng mga car insurance, no? Minsan yung paghihintay mo nakakaburyong, nakakainis. Kaya andito kami ngayon, pinupuntahan namin ng personal yung mga insurance para makausap namin ng maayos. Yan, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinis. Kung nasa man kayong araw na to, eto at magkasama na naman kami ng ating Mahal na Reyna ngayon, ano? At kami may pupuntahan at meron na namang aayusin ngayon. Never ending na, walang katapusang pag-aayos. Winter, Spring, Summer, or Fall, tuloy ang buhay sa Canada. Ang bihira naman. Pero anyway, wah, may paturo na yun, oh. Ano yung goose? Yan, goose kasi nag-iisa siya. Pag marami, geese. Yo, meron na rin ako natutunan, ano? Plural at singular. So, dito muna tayo, pasok muna tayo dito. Sana maayos na yung inaayos natin para makuha na natin yung sasakyan ng ating bunsong prinsesa. Uy, maliwanag ah. Nung huli ako pumasok dito, parang medyo madilim ah. Hindi, wala na pala akong salamin. Wala na akong sunglasses. Ano yun, ma? Kita niyo, ganda na naman ni Mahal na Reyna. Mukhang mapupuri na naman to rito ah. Sana ako rin sabihin, purihin din ako, no? Hindi na. Diretso lang tayo. Nakapunta na tayo dito na nakaraan eh. Kausapin namin, sana maayos namin. Ay, ayos na mga kainex, ano? Naayos na natin, buti naman. Namumroblema kasi kami sa mga insurance na pag tumatawag kami. Tagal maghintay, tapos sa pagpapasapasahan ka pa. Grabe, nakakabuisit, ubus ang oras mo, kaya... Oo nga, kaya sabi namin ni Mahal na Reyna, maghanap na lang tayo ng mas malapit na insurance dito sa lugar natin. Puntahan na lang natin para mas maganda. Kasi pagka pumunta ka ng personal, yung personal na pumunta ka sa agency o sa mga insurances, mas malaki yung porsyento na kakausapin ka kaagad eh, no? Kaysa yung dun sa tatawag ka, daming oras, daming check, burecheck, tapos ipapasa ka kung saan-saan. Kaya mabuti naman, hindi kami nagkamali ni Mahal na Reyna sa desisyon namin na maghanap na lang dito na mas malapit lang dito sa lugar natin ng insurance. Kasi kailangan nating maibigay yung insurance doon sa dealership at para makakuha na sila ng marehistro na nila yung sasakyan na binili na inutang ng ating bunsong prinsesa para makuha na natin kasi magdadalawang linggo na doon sa dealership eh, no? Tapos yung ating bunsong prinsesa ay nasa Mexico ngayon, ano? Kaya tayo ayos. Oo, kaya kami nag-aayos nung kanyang car insurance at sasakyan niya dahil nasa Mexico yung ating bunsong prinsesa at doon kanyang sinasaya sa tama din sa word, sinasaya yung kanyang pagiging single, yung kanyang pagiging dalaga at yung kanyang wala pang responsibilidad sa pamilya. Yan, which is okay naman habang dalaga pa. Sige lang, enjoy mo yung buhay mo hanggang gusto mo, total pera mo naman yan eh, di ba? You have to enjoy your money. Travel ka kung saan-saan kasi pag ikaw ay nagkapamilya na, nagkaanak ka na hindi mo na masyadong magagawa yung mga ganyan hanggat wala ka pang responsibilidad. Sabi nga namin, sige lang, go, enjoy your life, enjoy your pagiging dalaga. Kaya ngayon kami nag-aayos. So awa naman ng Panginoon, naayos na natin, okay na, good to go na. Papasa na lang yung para makuha na lahat tapos na. Ano, send mo na? Yung pink, teka, yung pink pipicturean ko pa. Pipicturean mo pa pala. Yan, boboto tayo. Ngayon ay eleksyon. Mag-a-advance sa voting kami ni Mahal na Reyna. Actually, ang botohan dito para sa Prime Minister ay sa April 28, 2025. Yan, medyo napaaga yung ating botohan ngayon. Usually ginaganap ang Prime Minister voting dito October, no? First week ng Monday yata, October. Yan yun. Pero ngayon, since 'di ba, nag-resign nga yung ating Prime Minister na si Trudeau ng Liberal, kaya siguro naging April yung mabilisang pagboto sa mga Prime Minister. So yan, ano ba iboboto natin mga yon? Ayan, nandito yung mga instruction kung saan boboto. Ayan, may vote. Dito tayo magpa-park. Yan, vote. Ayan, dito tayo. Marami ng mga nagbuboto ngayon, Dito tayo. Kasi
nilakad naman natin yung insurance ng ating bunsong prinsesa. Malapit lang naman dito, kaya sabi namin, tara diretso na tayo, baka makalimutan natin yung ano, yung ating aray ko. Ayan, huwag mong kalimutan yan, yung ating papel na ipapakita doon. So madali lang naman ang botohan dito, mga kainis. Siguro pagpasok mo, pag pinapasok ka na, siguro 1 minuto lang, isa lang naman isusulat mo yata no? Kung ano yung party na yon. Tara, let's go. Matagal pa tayo. Yan. Pero ano, yung kung pupunta tayo sa ano, sa kung susundin natin yung boating talaga sa April 28, mas malapit yung lugar kung saan tayo boboto. Siguro pwedeng walking distance lang doon sa lugar namin ano. Actually lagi kong nadadaanan yung pag pinapasyal natin yung mga aso natin, pero since ngayon ay mag-advance tayo, medyo malayo-layo lang ng konti. Pero kaya madali lang gulo no. Yan, so dito tayo mga kinis boboto no. Yan, doon tayo pupunta yun no, boating. Last ano na kasi ngayon. Oh, last day na. Oo, tapos next ano na sa Oo. 28. Kasi ngayon ay last day ng advance voting. Bali 4 na araw eh. Last day na ngayon. Pagka hindi ka nakaboto ngayon ng advance, boboto ka doon sa araw talaga ng botohan, April 28. Eh ngayon kasi sa ngayon nabalitaan namin, mas konti yung mga bumoboto ngayon kaysa doon sa April 28. So wala naman pila pag bumoboto ka dito mga kinis, wala naman pila. Pero mas maganda na rin yung advance voting para wala na rin tayong pipilahang masyado at wala na rin tayong iisipin pa, diba? Kasi sayang yung boto natin pag nakalimutan natin yan. Sayang yung pagiging Canadian citizen natin mga kainis ano? Kasi yung boto natin ay mahalaga para sa pagbabago dito sa Canada no? Alam nyo naman yung Canada ngayon medyo nagkakaroon na ng konting problema, diba? Yan, dito tayo, pasok tayo dito, advance poll election Canada. O tara, dito muna tayo, pasok. Mamimili tayo dyan, iboboto natin mga kainis. Yan, so nandito na ako at isang tao lang yung pipiliin ko. Tapos na, andali na. Ito binigay na sa akin ano, ito lang. Yan, lalagyan mo lang ng ano, ng bibilugan mo lang dito no, kung sino. Yun lang, halimbawa mamili ka lang dyan, bibilugan mo lang, sinulatan mo lang ng ganito, tapos na. So yun mga kainags ano, wala pang 1 minuto, tapos na. Ganun lang kabilis, tsaka tingnan nyo naman, walang pila no mga kainags ano? Iniwan pa rin papel doon. Oo, walang pila. Pagpasok natin doon, meron na magsasabi, makititingnan nila kung yung papel na pinakita natin kung saan tayo Nag-shade ka. pwesto. Pagdating namin doon, walang pila, pinakita namin. O tapos ganun lang, tapos yun na yung papel na shade natin kung sino yung gusto nating maging prime minister sa susunod. Diba? Actually pangalan ng mga parties yung mga nandoon ano. Kung sino yung mas maraming parties na mananalo, yung leader nila, yun ang magiging prime minister. NDP. Ano yung NDP? Hindi ko alam, marami, 5 eh no? Parang 5 yata yung mga kumakandidato yung parties ano. Yan, tapos yun lang, pag shade binigay natin doon, meron lang silang pinilas, parang record yata nila. Tapos sinulog na natin doon sa box. Tapos na, huwi na tayo. Ganun lang, no? Bilis no. At least ngayon wala na tayong isipin na gigising pa tayo ng, 'di ba, sa susunod na halal, ay yung ano, sa sunod sa April 28. Kumbaga kasi tapos na tayo, wala na tayong isipin pa. Kumbaga yung obligasyon natin as a Canadian citizen dito sa Canada, tapos na yung obligasyon nating bumoto na kung sino yung gusto natin para sa sarili natin, na kung sino gusto natin mas maging prime minister sa mga susunod na taon. Yan, 'di ba? Mana, tara, let's go. Medyo malamig pa rin mga kainags ano? Brrr, pero kaya naman kahit pa paano. Tapos para ano lang, kailan lang yan yung carbon tax, kailan lang na nadagdag yan no? Sa mga pasakit, mga papasanin ng mga nagtatrabaho dito sa Canada. Kaya yun lang naman yung tax. Mawala lang yung mga, ay ba't ko ba sususiya? Nga pala. Ano nga pala to? Yan. Kala ko truck ko eh. Nawili sa kakabunganga eh no. Yun lang, yung tax lang naman talagang pinoproblema namin dito eh no. Okay na yung mga tax dati, sana nadagdag lang yung carbon tax eh. Pero awa naman ng Panginoon, tinanggal yung carbon tax. Pero kasi yung mga ibang mga parties dito, yung mga kumakandidato na maging prime minister, meron sila mga plataforma na tatanggalin nila yung mga tax. Tapos meron din ako nababalitaan na ibang mga plataforma ng mga kumakandidato dito na pag ikaw ay nurse or doktor sa Pilipinas, pagdating mo ng Canada, hindi mo na kailangan bumalik sa zero. Kumbaga parang doktor ka na uli, parang gano'n, magti-training ka lang siguro ng ilang training
doktor ka na ulit. Hindi ka tulad dati kasi ngayon actually ngayon na pag pumunta ka ng doktor ka sa Pilipinas, pumunta ka ng Canada, hindi ka doktor. Back to zero ka, kailangan mo mag-aral dito para maging doktor ka ulit. Pero yun yung nababalitaan ko na gusto nilang tanggalin. Ayos na, no? Wala na tayong isipin sa insurance ni Bunso, wala na tayong isipin sa pagboboto, tapos na. Enjoy life na ulit tayo. Tara na, dito na tayo, ma. Yan, dito na tayo sa bahay, mga kainags, at tayo itutuloy natin yung pagko-coffee natin. Napurnado yung coffee natin kanina eh. Kasi kailangan nating ayusin yung mga dapat nating ayusin ngayong araw na to, no? Makapagsara ka ng ano. Ayun nga pala. Nasanay kasi ako na na luma yung truck ko. Kasi sa mga lumang sasakyan, 'di ba, kailangan medyo laksan mo yung pag mo para sumarado talaga. Ilang beses ako nasisita sa ganyan pag hindi kasi ako sanay mag ng bago eh. I wish magkaroon na rin ako ng sasakyan na bago para alam ko rin Lagi ako nasisita dyan ng mga mga anak natin, mga presisita natin, no? Papa, dahan-dahan naman yung pagsara ng kotse namin, bagong-bago yan. Hindi yan luma, katulad ng sasakyan mo. Amira. Ayun na. Hoy. Naka, mga aso natin, mga kainis, pinalabas lang natin. Naka. Dito kayo eh. Ayan, tapos ang saya ng pakiramdam natin ngayon, mga kainis, kasi syempre excited tayo para dun sa bunsong prinsesa natin na ma-drive niya na yung kanyang bagong inutang na sasakyan, Yan. So masaya tayo syempre. Tapos na, kumbaga. So yung Honda 1999 Accord, yun ang pag-uusapan namin ngayon, kung paano namin i-dispose yan. Pero meron nag-comment, meron ako na nabasa na nag-comment na parang gusto niyang bilhin yung natin, yung ating 1999 Honda Accord. Pero pag-usapan muna namin, kasi ang balak din namin nga yan, hindi namin siya ibebenta para magamit ng ibang tao. Ibebenta namin siya, pero sasabihin namin na yung mga sira, kaya nga binablog natin yung niya, catalytic converter, wala na, ninakaw, pero meron tayong naipalit na catalytic converter, nabili natin sa Amazon, tapos tumatagas yung makina niya. Yung sasabihin natin yun sa mga gustong bumili, pero syempre kung sakaling ibenta namin, mura lang naman. Kung willing kayong mag-ayos at gusto nyong bilhin yung sasakyan, pwede. Pero sasabihin namin yung problema talaga ng sasakyan. Wala tayong itatago kasi ayaw natin yan, na magtago ng mga problema doon sa ibibenta nating mga gamit or sasakyan. Sabihin natin, maging honest talaga tayo. Yan. Kung marunong sila, kung may mga gamit sila na pang-ayos ng Honda Accord or may mga piyesa sila na pwedeng palitan, yun. Di ba? Pwede nilang bilhin yun. Pwede ng pero mababang halaga lang. Pero pag-usapan muna namin. Yun, dito na si Malaria. Kumakain na ng nabitin yung coffee namin kanina eh. Kailangan magmadali Yan. At initin ko lang yung coffee natin. Kalahating pa yan eh. Initin natin, lagay lang natin sa microwave. Tapos ano oras ba? Naka! Alas 12 na. Madalian na naman kilusan to. Pero okay lang yan. Importante yung kahit pa paano, yung lakad natin ngayon ay naayos. Hindi failed yung lakad natin ngayon, mga kinasunod. Complete. Panalo. Yan. Alright. Ilang oras na lang at ay nako, kailangan natin magmadalingin. Habol tayo sa oras ngayon. Yung aso natin, si Saya, ayun, nagmumuni-muni. Nako po, relax na relax ang damungal. Yan, dyan ang pwesto niyan eh. Relax na relax habang meron sigurong iniisip, Nako, ano kaya iniisip nitong damuho na batang ito? Cute talaga, parang baboy ng lechon eh. Ang bihira. Pati yung aso pinagdiskitahan Hindi, natuwa lang ako kasi magugas na ako ng mga pinagkainan natin. Ito. Bigla ako napatingin sa bintana. Narinig yung boses ko. Nako. Ayan Kaya sabi ko ayos Nako, madilim yung ating langit mukhang babagsak ang ulan Pero okay lang yan para sa mga halaman natin Spring season tayo ngayon. Ayan Nakakatakot Nakakatakot yung ulap Mukhang babagsak to mamayang hapon. Siguro mga alas 5, alas 6 ng gabi. Babagsak na yan. Ganun talaga in-expect naman natin yan Kasi tuyot na tuyot ang lupa natin ngayon. Tuyot na tuyot. Kaya kailangan ng ulan. Gusto ko sanang kumanta ng ulan ng River Maya, kaya lang baka ayaw tumigil ng ulan mamaya pag umulan. Bihira. Nung hindi nga umulan, kumakanta ako, parang pumapangit ang panahon
Eh ngayon pa, mapangit na yung panahon. Pag kumanta pa ako, baka mas dumoble yung pangit ng panahon, ano? Baka hindi tumigil yung ulan. Ang pangit pa naman ng boses ko pag kumakanta. Mira. Lumalakas ang ulan, ah. Buti na lang may hood yung ano natin, ano? Merong hood yung ating suot na sweatshirt. Pantakip sa bunbunan nating walang buhok. Yan. Pangkontra sa bumabagsak na ulan. Baka magkasakit tayo, eh. Buti na lang hindi bumagsak na malakas ang ulan, ano? Kasi kung bumagsak ang malakas na ulan ay sigurado tatakbo ako papunta doon sa trabaho natin. Tapos mamaya mga alas 4:30 meron tayong schedule sa Pisio para sa kamay natin. Finger. Magka-clock out tayo dito sa trabaho. Pasok tapos punta tayo sa Pisio. Pagbalik ko rito sa Kakuli magka-clock in. Pero ganun pa rin, ang bayad pa rin sa akin 8 oras pa rin. Tayo ay pupunta sa ano natin, pupunta tayo sa Pisio natin para sa ating kamay sa thumb. Papahirot siya, papaganon-ganon lang yan, no? Ganon. Ganon, tapos may mga bubuhatin tayo. Meron tayo uling bubuhatin para ma-exercise yung ating injury. Dilim pa rin talaga ng ano natin, ng panahon natin, ano? Buti na lang hindi pa umuulan ngayon. Baka siguro mamaya madaling araw o baka pag uwi natin mamayang gabi baka umulan na. Papapalaban na naman yung ating kamay. Saka ganyan, kakabuhat. Ayan, dito tayo. Ayan, so nandito na tayo, no? Hintay ulit tayo ng manghihilot. Ganito raw gawin ko, yan. Tapos bababa ko. Yung hindi ako masasaktan 3 times, mga 15 seconds, gano'n. 2, 3, 4, 5. Yung ginawa natin yung nakaraan, ano? 1, 2. Ayos. In-ultrasound uli yung aking daliri. Tapos yung nararamdaman ko ngayon, kumpara nung unang nangyari to, medyo ayos naman. Siguro mga nasa 65% na. Kahit pa paano tumataas na yung healing process natin, ano. Yan, binigyan uli ako ng exercise kung ano yung mga gagawin ko. Tapos minasage kanina to nung Pisio. Minasage siya, parang nakaramdam ako ng relief nung minamassage niya. Kasi maganda raw yung minamassage. At saka yung nag-exercise nga tayo, ng mga binigay niyo exercises sa atin kanina. Tsaka nung mga nakaraan para daw mag-flow yung dugo. Dito na tayo sa work. Nako, buti mahina-hina lang yung ambon, ano. Pero kailangan na talaga natin magtakip ng kasi marami na yung ambon. Dito na tayo sa bahay, mga kainis, ano. Kakauwi lang natin at naku, umulan na nga. Ayan, no. Kung napapansin nyo, basa yung semento natin, ano. Ewan ko lang kung nakikita nyo sa camera. Pero umulan. Yan, make sure nakalaking pintuan natin. Kasi last week di ba may mga kabataang dumaan dito sa harapan ng bahay natin, ano. May mga naglalakad-lakad ngayon dito, kunwari dumadaan, pero nagbubukas-bukas ng ng mga pintuan ng sasakyan. Tinitingnan kung naiwanan bukas, delikado. Okay, magandang araw sa'yo. Ay, magandang gabi sa'yo, Malarina. Kumusta? Ganda mo, Bakit nakaano ka na naman? Yung alin? Naka-open na naman yan. Ang alin, zipper ko? Ano naka-open? Yung zipper ko? Hindi naka-open zipper ko, pambihira naman. Naka-open yung camera. Bihira to. Magandang gabi sa'yo. Ano Hindi ko? na pwede si bukas. Sino? May message pala. Sino hindi pwede? Ano hindi pwede? Wednesday daw or Thursday. Yung sasakyan? Naka-off daw si Sino? Fred. Sige. Sumagot ka Wednesday, sabi mo. Hindi pa ako nagsasabi. Sabi mo Wednesday. Wednesday natin kukunin yung yung sasakyan ng ating bunsong prinsesa.